So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel sa mga kababayan. Nagkakagulo po ngayon dyan banda sa may Tondo, Manila. Kasi po, yung mga pinangakuan ni Sara Duterte na mga squatter na sila daw po ay hindi paalisin dyan po sa kinatitirikan ng bahay nila ng eleksyon, ngayong araw po ay dinimolish. At ngayon, syempre itong mga tao po na to, na nagtayo ng bahay na hindi naman pala sa kanila yung lupa, ngayon ang ginagawa nilang rason para wag silang paalisin, yung sinabi ni Sara nung eleksyon. Oh, ang tawag po kasi dyan, uto-uto. Nagpapauto kayo kay Sara, hindi naman sa kanya yung lupa. Naniwala kayo sa pangakong katangahan. Oh, ngayon, Isko Moreno. Oh, di ba ikaw yung bagong mayor ng Maynila? Tingnan mo si Sara, oh. Ginugulo yung Maynila. Di ba magkasama kayo ng eleksyon? So tingnan nyo to, ha, para makuha natin yung point, no? So, nabalita ito kanina sa ABS. Dito muna tayo. Sabi dito, panoorin ilang residente ng barangay 262 at 264. So, dalawang barangay ito, ha? Okay? Sa Tondo, isinara at hinarangan na ang gate para pigilan ang takdang demolusyon. Actually, may mga video dito mga kababayan na mukhang nagpapang-abot na nga po yung demolition team at saka yung mga squatter na pinangakuan ni Sara. O, ito yung isa, no? Actually, may video. Ito video talaga to. Yan, medyo magulo na sila ngayon. O, tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga residente at demolition team sa barangay 262 at 264 Tondo, Manila matapos na ipag-utos ng sheriff, no, na tuloy ang paggiba sa mga bahay na sakop ng demolisyon. O, sheriff na naman. O ngayon, Sara, ang gawin mo, punta ka dyan, sapakin mo yung sheriff ulit. Tandaan nyo mga kababayan, no? Kasi itong mga bobong mga DDS, hindi po nila naintindihan kung anong katangahan ang ginawa ni Sara nung nanapak po siya ng sheriff. Ganyan na ganyan din po yun. Ginagawa lang po ng sheriff yung trabaho niya na pag-uutos po ng korte na i-demolish yung mga yan. Ngayon, yung ginawa ni Sara sa Davao, pumunta po dun sa lugar, sinapak yung sheriff. O ngayon, ganoon din. Gawin mo dito, buha ka ng ina ka. Sapakin mo yung sheriff. Boblocks talaga tong Sara na to, no? Tumandang paurong. Oh. So ngayon, tinan nyo to, ha? Paano ka nasabi na ang ginagawa nilang panangga si Sara? Actually, may video dito, eh, no? Saan ba yun? Tinan nyo to, ha? Ito ata, sige, ito. Panoorin nyo to. Magandang umaga po. Ako po si Ruby de la... Ito na sila. Actually, kasi alam nyo, malupit dito. Hindi naman sa kanila yung lupa, no? Tapos sila pa yung matapang. Tapos ang point dito, tinotolerate to ni Sara Duterte. Tatak Duterte nga ito, eh. Sila tolerate po yung mga ganyang klaseng mga tao para makakuha ng boto. Oh. Ayan po ginawa nila sa Davao. Akala nyo ba yung Davao malinis? Akala nyo ba yung Davao ganun kaunlad? Ang dami rin po squatter dun. At yan po yung mga inaalagaan po ng mga Duterte para po makakuha sila ng malaking boto. I-continue nga natin to, sige. Cruz. Ako po ang kumakatawan ng Kapitbahayan ng Mayhalige Neighborhood Association. Nais ko lamang po pabatid sa lahat na hindi po kami basta-basta. Kami po ay komunidad. Di raw sila basta-basta, di ba? Kita mo, kapal ng mukha. Pasensya na, no? Ako, naintindihan ko naman sila na wala sila matitirhan. Pero ang point dito, hindi naman po sila pinaalis ng biglaan. Matagal na po silang may notice dyan. Oh. Na pinuntahan mismo ng mga leader ng ating bansa. Dito po, mismo sa aming lugar, sa Mayhalige, Barangay 262 at 264, ginanap ang caucus ni Vice President Sara Duterte kamakailan. Di ba? Sabi sa inyo, eh. Oy, Sara, oh. Sinisingil ka na, oh. Bilang pagkilala sa aming organisadong pamayanan at sa pananagutan ng pamahalaan, sa mga tulad naming maralita, pero may boses, may dignidad at may karapatan. Kaya po kami ay nananawagan, kung ang mismong pangalawang pangulo ng bansa ay nakita ang kahalagahan ng aming lugar, bakit tila minamaliit ngayon ang aming karapatang mabigyan ng makataong proseso, relokasyon at dignidad? So, ang tanong dito mga babayan, dumaan ba sa due process ito o hindi? Ako kasi naniniwala po ako sa due process. So ako naniniwala po talaga ako na hindi po sila paalisin dyan, na hindi po dumaan ng korte. Tandaan nyo may sheriff na po dyan. So may due process po ito. Ang problema din po kasi, pinipilit ko silang lang intindihin, eh.
Meron po pabahay yung gobyerno po ngayon. Di ba? Eh, ang problema po sa kanila, pag hindi po nila nagustuhan yung lugar, binibenta po yung bahay. Oh, so, nagiging professional squatter na po nga po, no? Parang ganun na nga. Hindi po ito simpleng usapin ng lupa. Ito po ay usapin ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng kulang-kulang 400 pamilyang Pilipino. Kami po ay nananawagan sa lahat na sana mabigyan po kami ng karapatan, mabigyan po kami ng sapat na panahon, karapatang pantao para po mapigilan po itong demolition na ito. Actually, sapat na panahon. Diyan na kayo nagkapamilya. Diyan na kayo nagkaanak. Diyan na kayo lumaki. Hanggang kailan sapat na panahon bang gusto ng mga taong ito? Diba? Oo nga pala, natandaan nyo ha. Diyan pala sa lugar po na yan, diyan po nangyari Coco si Sara Duterte. Diyan niya po binastos-bastos si Congressman Villarriano. Naalala nyo ba yun? Tinapunta na natin yung part na yun, no? So, diyan pala yun. Ito yun eh. Kalakayan natin ha. Ito. So, naalala nyo ito ang ginawa ni Sara dito? Hindi yan. Ito. Hindi yan. Ito. Yan. Ito nabalita ito noong April 28, no? O, Solon on VP Sara Duterte tirades, I made real and tangible service. So, sabi dito, Manila 2nd District, kasi po yung barangay na yan sa Tondo, 2nd District po yan. Kay Rolando Villarriano po yan na jurisdiction. So, si Rolando Villarriano, mga kababayan, siya po nagsimula para imbestigahan nga po yung confidential fund ni Sara. At syempre, yung ginawa nga po ni Sara nung eleksyon, pumunta po dyan sa lugar po na yan, dyan po binastos-bastos ni Sara Duterte, si Villarriano. At itong mga tao po na to, na nagrereklamo ngayon pinapali, sila po yung nagpapalakpakan nun, habang binabastos yung congressman nila. O, paano kayo ngayon? O, alam nyo, politics is politics. Pinagtawanan ninyo yung congressman ninyo. Oh, sa buong mundo kita ng buong mundo 'yon. So deserve niyo kung anong dapat sa inyo. In the first place, hindi sa inyo ang lupa. Sinusunod lang po yung batas. Sa inyo ba ang lupa? Hindi. Ganun tayo eh. Oh, sabi dito, no? Oh, no amount of personal insult against him can erase the real tangible service he had delivered to the people of Tondo, Manila. Okay, his statement issued on Monday was in response to the what he called negative campaigning. Totoo naman, no? Of Vice President Sara Duterte, which he delivered during a campaign rally of former Mayor Isko Moreno on Tondo last week. Tandaan niyo mga kababayan, ako naniniwala ako no kay Isko. No? Well, sa akin si Isko okay naman. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung dumikit siya kay Sara nung eleksyon. Pero ako naniniwala ako kay Isko na susunod sa batas si Isko. Gagawa po siya ng paraan para dito po sa mga tao po na to na mabigyan po ng magandang bahay, ng maayos na bahay at mapaalis po sila doon sa lupa po na sa Maynila. Oh. Ang problema kasi dito, no? Walang yan si Sara, nangako na naman eh. So, sasalo dito si Isko at si Villarriano, di ba? Sabi pa dito, continue natin, sabi dito, during the rally, Duterte mocked the physical appearance of Manila lawmaker whom she said accuses her for everything without evidence. O, yan na naman tayo eh. Sara Isko can mock my appearance every day. My neck, my belly, but this will not erase the service, the true service I brought to the 2nd District of Manila. So kasi sa hindi na po nakakaalam, no? Yung sinabi po ni Sara dito kay Congressman Villarriano na wala daw pong leeg at malaki daw po yung tiyan. So nagbabody shaming na po. Puta, si Sara kung makapang body shaming, akala mo naman ang sexy mo. Tingnan mo nga yung katawan mo, parang maskuladang babae. Oh. Di ba? So actually, no, tingnan nyo may video pa dito eh. Saan ba yun? Yung hinaharangan nila. Ito yung hinaharangan nila yung gate. Tingnan nyo to. Napakasakit! 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 Kuya Eddie. Napakasakit! Napakasakit sobra! Ang daming tao rito, matatanda, may mga sakit!
Wala kayong awa. Maawa kayo! Tao kami, hindi kami ano ayop! Ay, nako. Ewan ko ba. Wala kayong awa. Pilipino kami, Pilipino! Wala kayong awa. Wala kami! O, lalaban pala sila eh. O, Isko, lalaban pala sa'yo. O, Isko, kakampi nila si Sara, Tingnan mo, ginugulo yung Maynila, And actually, kasi mga kababayan, wag mo natin kakalimutan, tulad na sinabi ko nga kanina, nagsimula po lahat talaga ng gusot ni Sara Duterte dyan po sa House, papuntang impeachment trial kay Villariano. And sa totoo lang, hindi lang po basta-basta impeachment po yung mangyayari po kay Sara dito. Kaso pa po na plunder. So, ito po yun, ito, nabalita ito nung nakaraan pa to Sabi dito, House panel may recommend plunder case versus BP Duterte over 112.5 million confidential funds. So, bukod nga po sa impeachment trial po na mangyayari, ngayong paparating na po na 28th Congress, alam ko may kaso na pala, nakasuhan po si Sara Duterte ng plunder dahil po sa paggamit po ng confidential fund. At yung ebidensya po, di ba, mga congressman po ng Maynila yung nagsiwalat. Si Congressman Chua, si Congressman Villariano, sayang si Abante sana, yung natalo, So, kaya ang point ko dito mga kababayan, yung paghihiganti nga po ni Sara Duterte, ginamit niya po yung mga squatter po dyan sa Tondo. Para po bastusin at babuyin po si Villariano dyan po sa mismong lugar niya. Pero eventually, mga ka-streetways noon nangyari, di ba? Maling tao po kasi sinuportahan nyo dyan, mga taga-Tondo, si Sara. Magnanakaw po yung tao, magnanakaw po yung vice presidente natin. So, yan. Kasi mga kababayan, kitang-kita naman po kasi dun sa House hearing. Hindi mo kailangan mag-graduate ng law, hindi mo kailangan ng magkaroon ka ng master's degree para maintindihan mo. Simpleng basic lang po na explanation at common sense, maintindihan na po natin na talagang may anomalya po na ginawa si Sara. So, ang ginawa ni Sara, imbis nga po na sagutin, ang ginawa niya, pumunta ng Tondo, dyan sa mga lugar po na yan, tapos po, nag-negative campaigning. Gamit po yung mga mahihirap po na to. Yung mga kababayan po natin mahihirap, syempre nakikisimpatya po tayo, pero ang point natin dito, napapagamit din po kasi kayo sa mga politiko. Paano kayo ngayon? Saan kayo tatakbo? Kay Sara. Tira nyo ito, may plunder case pa nga ito, sabi dito, The House Committee on Good Government and Public Accountability said, on Sunday, it is eyeing, actually hindi na nga eyeing to kasi may kaso na nga sa NBI, hindi pala, ombudsman nata o whatsoever, recommending a plunder case against VP Duterte over 112 million confidential fund expenses. So, ang may sabi nga nito, si Congressman Dong Gonzales. Di ba? So kayo po mga kababayan, ano po masabi nyo nga po dito sa pag-demolish nga po sa mga kababayan po natin dyan po sa Tondo. So, ano ba masabi nyo nga dito, Kasi napaka-sensitive po. Para saan kasi, mga Pilipino naman po sila. So yun nga, So, sana, ang wish ko nga lang po dyan, sana po maayos na po yung gusot po na yan. Kasi po mga Pilipino rin po sila na nagagamit lang po talaga ng politiko tuwing eleksyon. At eventually, iiwanan po sila pag sa oras po ng kagipitan. Parang ginawa ni Sara. Di ba? So yun, so pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.